Hopefully naririnig nyo, no? Bakit mo binubutas yan? Anong tira niyan? Dito galing yung ingay? O dyan galing. So pag umiinit, nag-expand yung sa loob neto, ingay. 50W. Sorry, hindi pala 50W, sobra naman yun. Hindi na makakatakbo yung engine nun. Okay. What is up guys? Mr. Lagalag here. So pupunta tayo ngayon sa shop ni Master Jeff, no? Para patignan tong motor at paayos na rin. Kasi hindi talaga ako makatulog dito sa Lagitik na to eh. Actually it's been a month na maingay na siya. Nag-iingay na, I mean ganon. Parang may ginigiling na buhangin sa loob, no? Parang ganon yung nangyayari. Tapos nahihirapan akong i-replicate kasi minsan pag on mo ng motor mo, hanggat hindi pa siya masyadong mainit, wala yung ganon eh, wala yung ganong issue. Hindi siya normal na normal siya. Actually ito yung sa video, yan, ganyan, normal na normal yung tunog niyan. So ginawa ko, pumunta ako kay Jeff, tapos pina-adjust ko yung valve clearance, no? Right after that, napakaingay pa rin. Ang sabi sa akin ni Jeff, palitan ko daw ng engine oil. So mas thicker engine oil yung nilagay ko, 50W. Ay no, sorry, hindi pala 50W, sobra naman yun. Hindi na makakatakbo yung engine nun. 20W50 na viscosity ng engine oil, no? Painitin ko lang to para makita ni Master Jeff yung Lagitik. Sobrang ingay pa rin, solid. Sunod nun, diba, na-adjust ni Master Jeff. During nung adjustment niya, chinek niya naman lahat eh. Pati yung tensioner, pati rin yung higpit ng kadena, nung timing chain, okay din. It's the goods pa yung timing chain. So wala doon ang problema. Okay na rin yung adjustment nung clearance, no? Ayan na, nagsisimula na siya maglagitik. Hopefully naririnig nyo, no? Pero mamaya ipaparinig ko sa inyo kung ano yung tunog talaga ng lagitik na yon. Masasabi ko hindi siya normal kasi nga I've been using this bike for almost 2 years na, and first time ko lang na-encounter yung ganong klaseng ingay, which is not very normal. Iba yung lagitik na normal eh, dito sa lagitik na na-encounter ko, no? So sa tingin ko, yung culprit doon is yung pinaghalo ko nga itong Pertua PowerTech at saka itong Motul na mineral oil. So additive pa more. So yun yung issue, no? Ang iniisip ko, ang hula namin ni Master Jeff dito, no? Since nakapag-change oil na kami, ito ay higher viscosity, dapat medyo tumahimik ang engine doon, pero maingay pa din. Nag-adjust na rin ng valve clearance, ganun pa din, maingay pa rin. Ang hula ni Master Jeff dito is yung camshaft bearing, which is common na sakit to ng mga CR152, yung mga nasa parang bandang 10K above na odo. Ito sa akin, kung makikita nyo, nasa 14,000, almost 15,000 odo na to. Pero assuming lang, no, nasa 20,000 na to kasi nasiraan din ako ng odometer before for about 3 months nung mga year 2019 pa, fresh pa tong motor ko nun eh. So yun yung common na sakit ng CR152 natin sa cam bearing. So I think hindi ko lang sure guys, i-correct nyo kung anong purpose din ng camshaft, no? Kasi yung bearing nakadikit yan dun sa camshaft. Yung camshaft is yung responsible para dun sa intake at saka exhaust natin, intake and exhaust valve, yung pagbukas sara ng intake exhaust valve. So yung responsible, no? At sa tingin ko, kung bearing man ang dahilan nito,
Eh siguro dahilan nga ito doon sa additive na nilagay ko. At isa pa, siguro dahil na rin sa oil starvation, ano, hirap yung oil makaakyat doon sa head. So hindi niya masyadong naaabot yung bearing. So magkakaroon ng wear and tear, kaya ganon. Tapos yung ano din, kapag mahilig ka sa high RPM, yan din yung dahilan. So nandito na tayo kila Master Jeff. Hopefully ako palang inuuna, no? Yo Master Jeff. So ayan si Master Jeff, si Pau, kumakain ng nagaraya. Yan Master Jeff, take it away. Boom. Paano ulit yung dahilan bakit nasisira yung mga cam-bearing, just in case na cam-bearing ang sira na ito? Kapos sa oil? Cam-bearing din ang basta masira yan eh. Kaso lang ang bushing sa kabila niya baka masira. O yun, so pwede din yung cam bushing sa kabila, yung sira, or pwede din yung bearing. Tapos yun nga pala, na-mention pala sa akin ni Master Jeff na minsan ang dahilan yan is yung mga oil na ginagamit. Tama Master Jeff, no? Synthetic ko sobra kasi hindi pwede dito. Yun. So hindi applicable ako kasi mahilig ako mag-eksperimento dito sa motor. Nabugbog na ito ka-eksperimento eh. Ayun, nabugbog na sa kaka-eksperimento. Kung anong engine oil na nilagay ko dyan, Motul, Shell, Zik M9, PowerTech yung Pertua. Tapos yung pinakalas yung Motul na mineral oil. Tapos nilagyan ko nga ng additive ng Pertua. Doon na siya nag-start maglagitikan, guys. So ang suggestion ni Master Jeff, no, for better protection, gamit kayo ng higher viscosity. Kasi nga nandito naman tayo sa Pilipinas. Pwede kayong gumamit ng 15W40 para ano, mas maprotektahan niya yung mga engine parts, no. Meron siyang film na nailalagay, mas makapal. Unlike dun sa mga thinner oil, which is madaling bumaba yun. Pag off mo pa lang, bababa. Papakita ko na lang sa inyo mamaya results. Hopefully bearing lang, hindi yung bushing, no. Fingers crossed, guys. Ciao. Ka na hindi bushing pero 80% bushing yan. Huwag dumon. Ciao. Ciao. Yan. Itutur ko lang kayo. So ito yung press ni Papa Jeff. Ang kalat yan sa loob. Yan yung machine niya ginagamit pang press. So kung makikita nyo, makalat dito, guys. May mga maliliit pa na puppy. Ayan, oh. Kaanak lang ng doggy ni Papa Jeff. Dog lover to eh. Tignan nyo, nag-aalongkat. May hinahanap na tools, hindi niya na makita, di ba? Mayroon siyang special tool na hinahanap. Papansin nyo, napakagulo, hindi naka-organize, di ba? So yan, guys, isa yan sa mga shop na dapat titignan nyo, no? Hindi porket magulo, pangit ng shop. Magulo yan kasi busy sila lagi. Maraming ginagawa sila Papa Jeff dito. Pinayukunan ni Master Jeff, no? Tinanggal niya yung mga anong ang tawag doon, Pao? Mga engine support, mga tornilyo dito, mga except Yun lang po. So yan, guys, anong ang tawag dito? Camshaft. Camshaft, guys. Camshaft. So papalitan dito yung culprit is itong na bearing, no? Eto, medyo maingay-ingay na to. Ito din yung cam bushing. Sabi ni Pa Jeff, medyo may gas-gas din to. Pero pwedeng gawa ng paraan. Ginawa namin ni Pa Jeff dito unang-una, since okay pa yung tension. Hala! Yung tension. Hala! Paano yun? Easy lang yan. Ay, buto nga na talaga. Malupit ka talaga, Pao. Lupit. Ay, ayan. Dapat yan lang yan. So yun. So yun, guys, nga, no. Tataka ako kasi balak lang namin palitan yung bushing. Pero ang ginawa ni Master Jeff, ayan, tingnan nyo. Halos ibabayan na yung engine, ano. Tapos tuwang-tuwa siya dito sa piston kasi nga dog type. Di ba, Pa Jeff? May mangyayari sa motor na ito mamaya. Gagawin niyang high compression daw tong motor ko. We'll see. Plus lang yan dito sa video, pero talaga yung inaayos natin dito is yung bearing lang, ha. Wala. Ito dati?
90 lang. 90, To 100, ganun. 100. Patatakuin natin ito ng 80 ngayon. Patatakbuhin daw niya ng 80. Bakit tatanggalin na yan? Secret. Budget, bakit mo binubutas yan? Anong tira niyan? Gusto ko siyang butasan eh. Nainis ako sa motor na to eh. Bakit mo binubutas yan pa, Jeff? Dito galing yung ingay. Dyan galing. Shoutout pala kay Classic Pinas, si Piernat James, sa pagga-guide sa akin dito tungkol din sa issue, at saka si Isikel. Shoutout sa iyo pare. Si Isikel na kung saan tumutulong sa akin kung ano yung issue. At saka si Piernat James, no. So salamat sa advice, and you Classic Pinas, more power to your channel. Of course, marami akong natututunan sa channel na yan. So tuloy-tuloy nyo lang guys. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Malaki mararating ng channel nyo at marami kayong matutulungan na mga newbies, mga baguhan sa pagmumotor na kagaya ko din. Shoutout din siyempre. Rock and roll. Rock and roll! So yun guys, no, ito yung dahilan kung bakit maingay yung engine natin kapag umiinit na. So itatry kong i-replicate yung sound, no, sana marinig nyo. Bali ganyan lang. Ayun, no. Valve. So, Intake exhaust valve niya. Problema natin dito, ito. Kita nyo yung kanya parang gatla, kinain na oh. ayun, so parang may gatla na siya guys. Kaya isang kusto na may malagitik siya. Kahit anong adjust mo dito, wala kang magagawa dito. Saka yung tappet screw niya. Kita yung tappet screw niya na pudpud na rin oh. Napupud na rin pati tappet screw. Oo. Itong malakas doon na maingay. Okay. Pag binibilit natin. So mamagikin natin to. 2,000 years after. Ayan. Guys. Napalish. So yan guys. Ported na. Ano masasabi mo dito pa, Jeff? Pagod na. Ayan. So tamang port and polish lang guys, pang ano to, pang daily use type na porting. Yan. So saktuhan lang, tipid sa gasolina. Mamaya test drive na natin. Gawa yan ni Master. Yeah. Pagod. So busy pa sila, Jeff. Uwi mo na pre, may kukunin lang ako pampintura kasi pipinturahan ko tong ating exhaust. Nagbabakbakan yung ano eh, nagbabakbakan yung pintura pa. Jeff, pero ako na ito ah. So yan guys, ito yung project bike nila. Hindi ko sure kung Rusi Sigma yung base bike na ito, pero ito muna yung gagamitin natin pa uwi kasi ginagawa pa yung scrambler natin. Turn on. Ganda ng idle. Kala mo big bike, 200cc lang pala to eh, no? Oops. Medyo malakas yung sipa. Ipit bet log.
natin, ano, natanggal na rin yung mga carbon sa loob, yung mga carbon lodi sa loob. So ngayon ipapakita ko sa inyo, no, yung performance. Kasi nga tama na rin, Master Jeff, yung pagpo-port and polish nito, no. Yung port and polish na ginawa pala ni Master Jeff dito is very light lang. Hindi siya, kumbaga pang touring lang siya yung style na ginawa ni Master Jeff. Hindi siya yung lawlaw na tinatawag, no, yung masyadong malaki. So yun, so ito testing lang natin, ano. Solid, as in solid, hindi ka nakakabahan na hindi ka na mag-aalangan kapag overtake ka. Nandun yung power, guys, solid. Medyo lumakas yung tunog ng tambutso ko dito. Hanap tayo ng lugar kung saan tayo pwede mag-test nito, yung wala masyadong sasakyan para maging safe, no? Pero papakita ko sa inyo, guys, yung first gear nya. So first gear, napaka solid, no? Solid yung hatak, parang bago na ulit. Ayan, no? First gear nya 40, di ba? Napakabilis. Ang bilis niya ma-reach yung parang high RPM, no? Tapos parang hindi hirap yung makina. Napaka-solid, guys. Tapos mamaya check natin kung maglalagitikan pa rin ba to. Hopefully narinig ko pa rin ako dito kasi medyo lumakas talaga yung tunog ng canister ko, no? Ng tambutso ko, medyo lumakas. So kahit ako nadidistract ako. Napaka solid. Yan, medyo wala masyadong sasakyan. Pwede tayong maglaro-laro dito. So ngayon ipapakita ko sa inyo, guys, ano, kung malagitik pa rin ba compare dito sa una kong pinakita. May mga gasket, rubber gasket pa natira dito. Nililinis ko pa yan, so pagpasensyaan nyo na. At yun nga, kakatono namin, nagbakbakan yung mga pintura. So ipaparinig ko sa inyo, guys, ano, okay na siya unlike nung dati. So ito, mamatay na ako. Okay na siya ngayon. Parang bago na rin siya, guys. Meron siyang lagitik pero galing na lang siya doon sa adjustment ng valve, no. Pero very minimal na. Unlike nung una na talagang rinig mo 'yon. Rinig na rinig mo yung lagitik. So pag-usapan naman natin ngayon, ano, yung presyo tsaka yung brand na ginamit kong bearing. Yung ginamit kong bearing dito, guys, is NSK. So Japan quality yon, original. So beware din sa mga fakes, no? May mga fakes kasi na kumakalat na NSK. Nabili ko yung NSK na yon for about 150 dito kay Moto Fox Creations.
So doon ko siya nabili. Dito lang yan sa may along Nia Road lang siya guys. Nandito yung ano, sa description ko yung link ng shop nila. Tapos yung labor dito singil ni Master Jeff, no, sa pagbuka ng head at pag-install na rin ng bearing, no, umaabot ng 450. So 450. Hindi pa kasama dun yung pag-press. May charges kasi si Papa Jeff yung pag-press ng bearing dun sa camshaft, no. So yung pag-press dun is 100. So total ng binayaran ko sa mechanic guys is 550, which is very competitive, no. Sa tingin ko ito na yung pinaka murang singil ng pagbukas ng cylinder head at pag-install ng bearing, no. Doon sa 550 kasama na yung installation ng bearing, paglinis ng piston, and pag-tune up na rin guys. So kasama na doon pati mga valve clearance, no. Si Master Jeff na yung nag-a-adjust nun. Ayun. Tapos kasama na rin doon yung pag-check kung meron pa ibang issues gaya ng mga timing chain, yung guide kung okay pa ba. Ayun, okay na siya guys ngayon. So yun lang yung singil ni Master Jeff, no. 550 pesos lang labor at saka pag-install ng bearing. Kung susumahin natin lahat kasama yung bearing, ano, 550 plus 150, 600, 700. Tama ba? Mahina kasi ako sa math, eh. So yun guys, yun yung nagastos ko lahat. Pero yung sa port and polish, no, which is sponsored yun ni Master Jeff ng Kulot Motorcycle Shop. So thank you so much doon sa free porting and polish ng motor ko, no, yung dagdag compression. Tinanggal niya na rin pala yung gasket, yung copper gasket dito sa head, which is kasama din doon yung pag-improve ng compression, ano. Ang sabi ni Master Jeff, titipid to ng kaunti sa gas kasi nga mapupuli utilized na ng makina yung pumapasok na gasoline sa loob at mako-compress ng maayos. So mas magi-improve yung power stroke at saka compression stroke natin, ano. So yun, ang sabi sa akin ni Master Jeff, ang singilan niya daw para doon sa touring type, no, na ports and polish at saka high compression setup is nasa 1,500 guys. Labor lang yon. Kayo na bumili ng mga sanding paper. Though meron naman siyang mga tools, no, na pang ports talaga. Mas gusto daw niya yung sanding paper. Kasama din 800 grit hanggang sa 1,000 para sobrang kintab niya sa loob, no. Ayun guys, yun lang naman. So let's enjoy itong kalsadang to, kaso medyo may mga sasakyan, hindi tayo masyado magta-top speed, medyo nakakatakot kasi nga baka may biglang tumawid ng mga bata na nagbibisikleta. So bagi maingat din tayo. Hindi naman circuit itong kalsadang ito. Test ride muna natin. Pag-uusapan natin yan sa ibang episode. Shop na nagme
the beginning, from the beginning. So, shoutout sa'yo, Master Pulot Jaire Brabanso. Shoutout sa'yo. So, by the way guys, yung shop nila nasa description lang. Pwede kayo magpagawa doon. Yun. So, itong shop na to guys, hindi naman siya ganun kamahal maningil, no? Hindi siya taga kung maningil pagdating sa motor. Quality naman ang gawa niya guys. So yun, may classic 250 dito na pinapagawa, no? Di ko sure kung kanino to. Kamusta, boss Lagan? Okay na okay pre, okay na okay yung gawa mo. Napaka solid. CDI na lang tayo kasunod. Para medyo papangat pa natin. So CDI na daw. Di ko alam kung ano mangyayari sa motor ko pag nilagyan ng racing CDI ito. Pero napaka solid. Pack. Tapos may ginagawa na naman siya dito ngayon. May bagong pasyente. So andito din si Pare Koy. Shoutout sa'yo pre. Bising busy. Boom. Yun yun. Napalagay ka cash card? Crash guard, di cash card po. Yun no. Napakapit malo. Ano to pre? Para hindi pag tumumba ka tutukod na lang to, no? Sabi ko ngayon para malaman namin kung matibay, susubukan namin ngayon. Itumba. Okay. Pakadok talagang Master Jeff. Video mo lang. Isan mo doon. Ito feeling ko ma-upload ko kaagad to agad pre. So bale ito, isa na rin to sa mga pinalakas ni Master Kulot Jaire Brabanso. Pang-lili lang yan, ano yan? Pang-grab lang yan. Pang- Tagas-tagas to. Tasket, kaya tasket. Ot, Kalikan mo kasi. pang-grab niya lang daw to pre. Kaya sabi sa inyo, pag nag-deliver tong taong to, Pang-grab, pero pag book mo agad-agad, nasa bahay mo na agad yung i-deliver. nakaturing set. Naka-touring set yan guys. So actually yung mga pinoports and polish hindi naman nakakasama sa makina. In fact nakakatipid pa nga sa gasolina yan guys, kasi napupuli utilize ng engine natin yung pinapasok na gasolina sa loob, di ba? Nako-compress ng maayos at nai-spark at nasusunog ng maayos yung gasolina. So again guys, aray ko. So yun guys, again I am promoting this shop na i-try nyo rin, no? Try nyo rin tong shop na to kasi napaka solid nilang gumawa dito kay Kulot Motorcycle Shop. Though wala kayong makikitang signage dito kasi nga nilipad na daw ng bagyo, nawala na sabi ni Master Jeff. So try nyo rin dito sa shop na to, di ba Master Jeff? Oh, yeah boy. Tapos ayun, shout din kaya Pau. So ayan, thank you so much for watching, and please don't forget to hit the like button and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago naming Vlog. มีหนังแดงและจะกิ่งหนังส่วง